London, Desyembre, 1947. Sinamahan ng whiskey at tabako, ngunit nang walang paglahok ng kanilang Aleman mismo, nagpasya ang Briton at Amerikano na magtatag ng isang bagong bansa. Maaring sabihin ng isa na sa pagkatalo ng rehimeng iyon ay hindi gaanong kanan sa anumang kaliwa para sa mamamayang Aleman. Ang estado ng Aleman ay itinatag ng iba. Bukod sa Briton at Amerikano, France, Belgium, Netherlands at Luxembourg ay nag-aambag din. Dito sa Old India Office noong Pebrero, 1948. Natatakot akong perpektong tama ka. Kapag sinabi mong madalas na naisip ng pamahalaang militar na ang mga politiko ng Aleman ay madugong mga istorbo na walang kapangyarihan at walang dahilan para doon. Inaasahan siguro na magsagawa ng mga utos. Tulad dito sa punong tanggapan ng Amerika sa Frankfurt noong Hulyo, 1948. Ang pinuno ng mga bansang kanluranin patungo sa kanilang mga kinatawan. Tinawag nila ang tono sa pagtatatag ng bagong estado. Diese Republik ist entstanden. Ang republika na ito ay itinatag batay sa tinaguriang Frankfurt Documents, isang liham mula sa mga puwersang aliado sa Pangulo, isang uri ng konstitusyon. Nangangahulugan ito na nagmula ito sa mga bansang aliado, isang uri ng berdeng ilaw, at lagi kong isinasaalang-alang na ang isang kapintasan. Und das habe ich immer als Makel aufgefasst. Heron Kimsey Castle, Agosto, 1948. 11 ang mga dalubhasang Aleman ay nagdidisenyo ng sariling konstitusyon. Matapos ang negosasyon, ang mga balangkas ay handa na para sa bagong kanluraning bansa. Napansamantala lamang maitatag. 66 ng mga ama at 4 ng mga ina ang pinakintab ang detalyado ng konstitusyon para sa federal na republika. Ang payo ng parliamentaryo. Ang lokasyon ay Pedagogical Academy sa Bonn, ang hinaharap na Reichstag. Eben füllen sich die langen Bänke mit den dazugehörigen parlamentarischen Mitgliedern. Ang mga mahahabang baybayin ay dahan-daang pinupuno ng mga miyembro ng parlamento, ang pamamahayag, mga tagamasid, at mga panauhin. Ang ilaw ng Guotianshao ay nag-iilaw sa bulwagan at naghihintay kami ngayon para sa halalan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Konrad Adenauer, isang Christian Democrat na pabor sa isang bansang kanluranin hindi nagmamadali. Ngunit mapagpas siya. Sa gayon, mayroon siyang mahusay na tagapakinig. Nagpasensya siya at hinayaan ang mga tao na matapos ang mga saloobin sa isang tiyak na lawak. Itinakda niya ang yugto para sa mga resulta na naaayon sa konsepto. Siya ay isa pang opinyon. Kahit na si Carlos Smith, ang SPD ay laban sa isang malayang solusyon sa West Germany. Mayroong ilang mga politiko na ayaw sa batayang batas sa lahat dahil sinabi nila na ito ay magiging isang paikat-ikot na paraan sa muling pagsasama. Ein Umweg zur Wiedervereinigung. Ang direktang paraan ay tila nakaharang, sa kabila ng walang laman na retorika mula sa silangan tungkol sa pagsasama-sama. Kailangan ng mga Aleman ang mga Aleman hindi alintana kung aling sona, mangyari nilang ipamuhay ito. Bakit nila hindi sinundan ang West Germany? Weil es ist einfach für jeden einzelnen Dahil lamang na mahalaga para sa bawat solo ng West Germany na lumabas mula sa pagdurusa. At anumang partikular na empatiya o partikular na naisip na imposible ito para sa isang bahagi ng Aleman na wala iyon, nawalan. Para kay Adenauer, isang kanlurang bansa ang unang paghakbang patungo sa pagsasama. Ang iba pang mga motibo. He wanted, of course, Siyempre,
Gusto niya isang Rhineland at isang mabuting politika na pinangungunahan ng Katoliko sa Western Germany. In Western Germany. Sa Bonn bilang kabisera, isang lugar kung saan naramdaman ni Adenauer na nasa bahay. Ang SPD ay mahigpit na kinokontra at nais ang Frankfurt am Main bilang gitnang pwesto ng gobyerno. Argumento tungkol sa isang pansamantalang solusyon at desisyon sa isang parliamento. Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes. Ang resulta, 33 sa Bonn, 29 sa Frankfurt. Apat pang mga boto para sa provincial nest, tulad ng pagtawag sa oposisyon na nakakainis. At ang oldie ay nabusog. Ngunit papatunayan ba ng bagong parliamento ang resulta? Ang mga bagong nahalal na kinatawan ay nahaharap sa isang hamon. Paano sila magpapasya? At sa anong mga motibo? Ang mga tactical na kadahilanan ay may mahalagang papel at mga pagsasaalang-alang sa politika na may kaunting tulong. At mayroon ding kahit na isang komite na mag-iimbestiga ng panunuhol. Walang duda na pera ang nasa likod ng desisyon para sa Bonn. Ngunit sino ang nagpera? Sinong nakakaalam? Isang mayorya ng 24 na boto para sa lungsod sa Rhine. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging pansamantala. Noon, ang mga tao ay hindi gaanong interesado sa politika. Nais lamang nilang mabuhay pagkatapos ng maraming taon na ginagawa ng wala. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, 1, 2, 3. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, Chimela, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimela, 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 Bum. Banta sila na hindi mapansin sa init ng muling pagtatayo ng bansa, mga babae. Ang mga pantay na karapatan bilang isang pangunahing karapatan. Kailangang kumita sa pagsusumikap. Ang 4 na taon pagkatapos ng gyera, mayroong kasunduan. Ang batayang batas ay itinatag. Ang mga ina at ama ay may isa lamang pag-asa, ang Bonn ay hindi dapat maging pangalawang Weimar. Die Leidenschaft. Ito ay ang pagnanasa na lumikha ng isang estado na maaaring magkaroon ng pagkilala sa internasyonal at magbibigay sa mga tao ng isang tunay na hinaharap. Isang estado na magpapahiwatig ng pag-asa sa mas batang henerasyon at nasa posisyon na muling itayo ang sarili sa ekonomiya upang matiyak ang isang ligtas na panlipunang sistema. Ika-23 ng Mayo, 1949. Ang seremonya sa Bonn. Ang paglagda ng konstitusyon. Ang kaganapan ay magiging simple nang walang karangyan. Ang palamuti ay binubuo ng isang Baroque inkwell. Ang mga pipi na anghel ay nakasaksi sa pagtatatag ng isang bagong bansa. Sinabi ko na ang mga pangunahing bagay ay tayo ay malaya at matutunan kung paano mabuo ang isang demokrasya sa gitna. Hindi tayo palaging nasa tali o sa mga kwadra ng mga nagwagi. Kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating gawin tayo mismo. Ang unang halalan para sa Bundestag. 80% ng boto ay napupunta sa mga partidong demokratiko. Si Konrad Adenauer ay naging chancellor na may isang mayorya lamang sa boto. Sumusumpa ako, kaya tulungan mo ako, Diyos.
Makalipas ang 50 taon, ang muling pagsasama